Alam po ninyo mga kaibigan, itong issue sa impeachment at kung aabot sa Senado at magkaroon ng trial, ano kaya itong mangyayari? Maging comedy ba ang labanan? Maging katawa-tawa ba talaga o magiging seryoso ang mga magiging performance ng ating mga senador? Kasi alam po ninyo, ang impeachment issue ay kadalasan dyan, halos lahat dyan ay legal issue. Ibig sabihin, dapat naaayon sa batas ang pag-uusapan. Kasi paghahanap ng ebidensya, pagpapatunay ng ebidensya, kaya ang panel ng Kongreso, yung kanilang mga prosecutor, ay mga abogado yon. Yung Defense Counsel, ganun din. Yung mga private prosecutor, puro abogado rin yan, siyempre. Tapos ngayon, ang mga judge, senator judge, kakaunti ang abogado. Sino-sino bang abogadong senador ngayon? Senate President, si Escudero, lawyer. Majority Leader, Tolentino, lawyer. Sino pa bang abogado? Alan Peter Cayetano, abogado. Pia Cayetano, ay abogado. So, 4 na sila. Sino pa bang senador na abogado dyan? Parang wala na akong matandaan na. So, kung 4 yan, o sabihin natin 5, sino pa bang abogado? Parang hindi ko matandaan kung sino-sino pa. Kasi may isang abogado dyan dati, si Angara, kaso si Angara ay DepEd na. So, kung meron 5, o sabihin natin 6, hindi ko alam yung iba, kung abogado, so minority. Minority pala ng mga senador ngayon ang abogado. Ibig sabihin, maliit, kakaunti yung mga abogado na napakahalaga sa impeachment trial dahil sila po yung mga senador judge. Ang karamihan dyan ay mga artista. Or yung iba dyan ay kakampi pa ng mga Duterte. Yung iba dyan ay hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang paniniwala. Naunang sinabi ko na sa aking opinyon, mga 9 na senador ang pro-Duterte. Pero dahil nga po sa legal issue ito, paghuhukay, pagpapatunay sa ebidensya, paano ang gagawin dito ng mga hindi abogado or first time na masasalang dito sa impeachment? Di ba yung ibang senador dyan, may karanasan na. Si Lito Lapid, may karanasan sa impeachment yan. Si Jingo Estrada. Di ba? Yung iba, wala. Ano kaya kaabang-abang ito? Ano ba ito? Magiging parang telenovela na napapanood sa television, ang trial, kasi ang trial po, kung matutuloy yan, pinakamahina, 4 na buwan yan. At nakatutok ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad. So, ngayon pa lang, hindi naman tayo nagmamagaling, advice lang, sana tanggapin nilang constructive itong ating advice, abay pag-aralan nyo. Kayo mga senador judge, aralin nyo ang ating mga batas at saka yung proseso ng pagbasa ng ebidensya at pagtatanong. Kasi mamaya, magtanong kayo dun sa mga abogado. Tapos ang layo ng tanong nyo. Magtanong kayo sa mga testigo. Tapos malayo rin ang tanong. Abay, pagtatawanan kayo. Again, taong bayan po ang magmumonitor. Dahil wala tayong magawa. Kayo po yung mga senador judge kung kinakailangan. At palagay ko, dapat umabot yan. Kasi yan ay mandato ng Kongreso at ng Senado ang pagtalakay sa impeachment. So kung magiging senador judge ang ating mga mambabatas sa mataas na kapulungan, ano kaya ang kanilang magiging performance? So ngayon pa lang, sinasabi ko ito, tinatanong ko, para tayo po ay magka-interest. At ipanawagan din natin, huwag naman nilang masamain, hindi naman tayo nagmamagaling, na ngayon pa lang paghandaan na nila. Paano ba ang pagtatanong ng mga senador judge sa mga testigo at sa mga abogado? Kasi mga abogado, tatanungin din yan. Lalo na po yung mga prosecutor na team ng mga lawyer at congressman. Sila yung magsusulong ng kaso. So sila yung pipresenta. Sila yung tatanungin ng mga senador judge at yung mga testigo. Okay? So yun ang dapat aralin. Hindi lang yung rules ng Senado. Hindi lang yung rules ng impeachment court. Kung hindi yung style ng pagtatanong. Baka mamaya itatanong nyo malayo sa issue. Baka mamaya parang comedy ang tanong nyo. Abay, nakakaya tayo. Senador ng Republika kayo. Senado ng Pilipinas ang aabangan ng taong bayan sa buong mundo at ng international community kung anong klase, anong kalidad meron ang ating mga senador-elect at senador judges. Yan po yun. Kaya huwag sanang masamain ang mga senador.
Di bali mga abogado ng senador dyan, alam na alam siguro ang gagawin. Maliban na lang kung one-sided. Kasi minsan may mga abogadong politiko na ganon. May pinapaboran. So babasahin natin. Pati yung magiging performance ng Senate President at ng Majority Leader. Kasi ang magiging busy dyan ay Majority Leader at Senate President sa pag-handle itong takbo ng impeachment, takbo ng question and answer, presentation ng ebidensya, presentation ng mga testigo, cross-examination. Yan. Yung mga cross-examination gagawin ng mga Senator Judge. Paano nila i-cross-exam ang mga testigo? Ayan. So, para may idea lang kayo. Hindi po ito usapang kanto lang. Hindi ito usapang pelikula lang. Talagang ito po ay usapan ng technical, legal, and political. Pero pure dyan ay legal issue. Ano bang batas ang mga nilabag? Mga posibleng nilabag? Ano mga batas ang pwedeng mai-file or maging basihan para ma-impeach, para matanggal ang isang impeachable official katulad ni Sara Duterte dahil siya po ay meron ng 2 impeachment na magiging 3 pa yata sa susunod na ilang araw. Matindi. Kaya kaabang-abang, 23 senador. Kailangan dyan makuha yung at least 16 vote para ma-impeach, matanggal si Sara Duterte. Kung paano makukuha yung 16 vote, hindi natin alam. Pero bago makuha yung numero, magkakaroon nga ng trial, yun ang ating pagbabasihan at pagbabasihan din nila. May makukuha ba silang ebidensya na matibay? Matibay para ma-impeach si Sara o matibay para ma-retain si Sara Duterte? Yun po yung pagbabasihan niyan. So, palagay ko mapipilitan po talagang aralin at mag-aral. Hopefully, pag-aralan talaga nila. Kasi nakakahiya. Live po yan sa social media. Live yan sa media. At hindi lang Pilipino ang mag-aabang dito dahil first time na pangalawang Pangulo, Vice President ng bansa ang isasalang sa impeachment trial kung kinakailangan. Kaya ang mga issue rito at tanungan, paano nila kukontrolin? Kasi si Sara Duterte, mapipilitang humarap yan. Hindi pwede hindi siya haharap yan. Kasi siya yung subject for impeachment. At yung kanyang mga testigo, hindi pwede dyan ang arroganting mga sagot. Hindi pwede dyan ang mga panlalait sa mga senador judge. Ang tanong, ang mga senador ba ay magpapalait? O ang mga senador ba ay magiging sunod-sunuran lang? Diba? Ang dami yung issue. Dapat ang mga senador ay maging neutral. Dapat ang mga senador ay pag nagdesisyon nakatingin sa ebidensya, hindi nakatingin sa kapartido o utang na loob, kaibigan, kumpadre, o kung ano pang relasyon. Hindi yon. Dapat ang senador ay magde-decide sa kung anong nalaman niya at na-discover niya na ebidensyang magpapatunay sa kanyang desisyon. Yan ang importante. Dahil ito nga po ay impeachment trial, naaabangan ng taong bayan. Huwag niyong kalimutan mga senador, matatalino ang mga Pilipino. Mas matatalino ang maraming Pilipino kaysa inyo, pasintabi na. Kung may talino kayong mga senador, mas magagaling na sibilyan, magagaling na abogado, magagaling na mga professional na Pilipino ang mag-aabang at kayo susubaybayan sa bawat galaw nyo, bawat tanong nyo, bawat araw na inyong pagharap sa impeachment trial ay babasahin, malalaman ng taong bayan yan. Kasi nga live po ito. Kaya abangan at aabangan natin, abangan ninyo ang aking mga channel katulad nito, MA Pinoy TV at yung Mike Abi Opinion ay isa ho sa magbabantay tayo. Kung anong sistemang pamaraan, anong kailang performance, anong klase mga senador judge ang ating makikita pag dumating ang tamang panahon at pagkakataon. Please like and share.